Kanina po sa briefing ng NDRRMC, nag-utos po ang Pangulo natin na tuloy-tuloy lang po yung ating mga ginagawang intervention sa mga area na tinamaan talaga nitong bagyo from Northern Luzon, kasama na ang Cordillera, hanggang sa Southern Luzon, lalo na sa Cavite. No? So tuloy-tuloy po tayo, yung mga tao natin on the ground, tuloy-tuloy sa ginagawa nating declogging ng mga waterways, pati na rin yung mga drainages natin. At the same time, sinisigurado lang natin na yung mga pumping stations natin, lalo na sa Metro Manila, umaandar. At kung merong mga pumalya o magkaroon ng problema, kagaya nung nangyari sa may tumana sa Marikina nung Sabado ng gabi, immediately nakadeploy po ang MMDA, pati na rin ang DPWH ng mga mobile pumping stations para siguruhin na mahigop ang tubig na nasa mga kalye para palabas sa mga waterways natin. So, tuloy-tuloy lang po tayo ngayon, mag-iikot pa rin tayo kasama ng mga iba't ibang kawani ng DPWH para masigurado na tuloy-tuloy ang bumaba ang mga tubig baha sa maraming lugar from north to southern Luzon. Siguro mag-report lang ng konti on the Ay, wala na to, no? Sorry, pasensya na po. May presentation Okay, yata okay. si... No, very quick lang. So, nasabi nga, na-report kanina, alam nyo naman, simula nitong late last year hanggang ngayon, marami tayong mga sinimulan na mga intervention sa iba't ibang areas sa Metro Manila at sa iba pang mga lugar, kasama na yung Oplan Kontrabaha na ginaunch ng ating Pangulo. And dahan-dahan nakikita natin yung mga magagandang resulta nito, no? Pero sabi nga ng Pangulo kanina, hindi nagtatapos dito to, no? Tuloy-tuloy yung interventions natin at kailangan talaga maisaayos na yung taon at dekadang ng mga hindi maayos na pagsasagawa ng mga flood mitigation interventions, no? So, 5 bagay lang ang paulit-ulit natin ginagawa sa lahat ng lugar. Number 1, yung dredging natin at cleaning ng waterways. Number 2, kagaya nung ginawa natin sa G. Araneta, yung pagpapalaki natin ng mga drainage pipes, dinodoble, tinitriple natin yan at makabago ng mga pipes ang ginagamit natin, yung tinatawag nga nilang HDPE, kung saan tatagal at mas mabilis ang agos ng tubig. Kagaya nitong sa G. Araneta, no, nakikita natin na kapansin-pansin yung hindi masyadong pagtaas ng tubig at yung mabilis na paghupa ng tubig. No, ikatlo, yung ating mga ito din, no, sa Santa Isabel sa may Taft Avenue. Ikatlo, yung ating mga pumping stations. Alam naman natin, matagal nang rinireklamo, lalo na ng mga mayors natin sa Metro Manila, yung maraming mga pumping station na hindi gumagana. Pero ngayon, as much as possible, pinapagana natin lahat. At kung merong mga hindi gumagana o pumapalya, nag-aggregate tayo ng mga mobile pumps, kagaya ng ginawa natin sa Marikina at sa Las Piñas nitong weekend. And finally, no, yung paglilinis natin at tuloy-tuloy na paglilinis natin ng basura, no, na nakikipagtulungan tayo sa MMDA at sa ating mga mayors na linisin yung basura. Yun talaga, kung magagawa lang natin yun, paulit-ulit sa lahat ng lugar, tingin ko makakakita talaga tayo ng mga improvements sa iba pang mga lugar. So, tuloy-tuloy lang tayo. And ngayon, napapasok na ang 2027 budget na isusumite, magkakaroon na tayo ng mga flood management at flood mitigation projects sa 2027 budget at nakafocus tayo dito sa mga iba't ibang interventions na ito. So, yun lang muna and magbibigyan na kami ng mga reports pa in the coming days. Thank you.